Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng SSS pensioners. Alam niyo ba kung kailan dapat mag-comply o mag-submit ng inyong AKOP? Ano nga ba ang kahalagahan ng AKOP at ano ang epekto nito sa ating pensyon? Sino-sino nga ba ang dapat mag-comply ng AKOP? At ano nga ba ang mas mabilis na paraan ng pag-comply, through walk-in ba? Or through online? Ang lahat ng ito ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all SSS pensioners, dapat alam mo, SSS AKOP compliance, kailan nga ba pwedeng mag-submit? Ano ba ang mas mabilis na paraan, through walk-in ba? Or through online? Tara alamin po natin. Para sa lahat ng ating mga SSS pensioners, lalo na sa mga bago pa lang naging pensioners. Familiar ka ba sa AKOP ng SSS? Alam mo ba kung kasama ka na sa dapat mag-submit ng AKOP? At kailan dapat mag-comply? Kung bago ka palang naging SSS pensioner, ay dapat na mapanood mo to para makaiwas ka sa posibleng pagka-hold ng iyong pension. Marami sa ating mga SSS pensioners ang hindi aware na maaaring maapektuhan ang kanilang pension kung hindi nila alam ang AKOP compliance. At first, ano nga ba ang AKOP? Ang AKOP o ang Annual Confirmation of Pensioner ay isang programa kung saan kailangang mag-ulat o mag-report ang mga SSS pensioner taon-taon. Layunin nito na tiyakin na buhay pa ang pensyonado at patuloy na kwalipikado sa benepisyo upang hindi maputol ang buwan ng pensyon. Ito po ay pwede nating gawin either through walk-in sa any SSS branch or through online. Sino-sino ang kailangang mag-AKOP? Mga dapat mag-comply ng AKOP ay ang mga sumusunod. Mga retirement pensioner na naninirahan sa Pilipinas na 80 years old pataas simula pa noong March ng taong 2024 up to present. Kung kayo po ay wala pang 80 ay no need po muna kayong mag-comply, ibig sabihin ay exempted po kayo sa AKOP. Pangalawa, mga retirement pensioner na nasa ibang bansa either OFW o permanent residents, kahit kayo ay nasa 60 years pa lang ay required na po kayong mag-comply ng inyong AKOP. Exempted lang po ang mga seniors na below 80 kung ikaw ay nakatira sa Pilipinas. Kasama rin sa dapat mag-comply ay ang mga total disability pensioners, mga survivor pensioners, sila po ang mga naiwang asawa ng namatay na SSS member at mga dependent children na nasa ilalim ng guardianship. Ibig sabihin ay mga minor pa at wala pang kakayahan. Kayo po ay dapat nang mag-comply ng inyong AKOP taon-taon para makaiwas po kayo sa pagka-hold ng inyong pension. Kailan nga dapat mag-comply ng AKOP? Para sa kaalaman ng lahat, ang lahat ng mga retirement pensioners residing abroad, mga retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas who are 80 years old and above at ang mga total disability pensioners, ay dapat na mag-submit ng inyong AKOP compliance sa buwan ng inyong kapanganakan. At good news, dahil ngayon po ay pwede na po tayong mag-submit ng AKOP kahit 1 month before po ng ating birth month, ito po ay tatanggapin ni SSS if through online ang gagawin nating pag-comply. Ibig sabihin ay pwedeng mag-comply ng mas maaga sa ating contingency. Samantala, ang lahat naman ng mga death survivorship pensioners at mga dependent children under guardianship ay dapat na mag-submit ng kanilang AKOP sa mismong buwan ng kapanganakan ng namatay na SSS member. At good news din, dahil pinapayagan na rin ng SSS na makapag-comply po tayo ng 1 month ahead sa ating contingency, ibig sabihin ay maaari na po tayong mag-submit ng AKOP kahit 1 month bago pa dumating ang birth month ng namatay na member. Take note lamang po, ito ay tatanggapin lamang if through online ang gagawin nating pag-comply. Halimbawa ang birthday ni pensioner ay May 20 of year 2026. Maaari na po kayong mag-submit ng AKOP ng April pa lamang o hanggang May 19 ng taong ito. Madalas ito ay tinatanggap if through email compliance lamang dahil kapag through walk-in, ay tinatanggap lamang nila ang AKOP compliance base sa contingency ng pensioner. Marami ang nare-reject po dito base na rin sa natatanggap po nating comments dahil nga through walk-in ang ginawa nilang pag-comply. Ano ba ang magandang gawin sa AKOP? Through walk-in ba? Or through online compliance?
Mas mabilis at accessible kung through online ang gagawin po nating AKOP compliance. Ito ay tumatagal lamang ng 1 to 2 days sa pag-aproba ng ating AKOP compare sa walk-in. Madalas kasi kapag may problema hindi agad tayo nakakapunta sa SSS para ayusin o either hindi natin alam na may problema pala kaya siya tumatagal dahil wala po tayong source of contact info na pwedeng mag-notify si SSS. Kaya't napipending ang ating AKOP. Kapag through online or email compliance ang gagawin po natin. Once nakapag-submit na tayo through email ay magno-notify agad si SSS if approved or may kulang o may mali sa isinubmit natin compare kung walk-in. Need mo lang i-correct o i-submit ang hinihinging kulang then after that, makakatanggap ka na agad ng notification na approved na ang iyong AKOP. Ito ay proven ko na po base sa ginawa kong email compliance sa aking nanay. In just 2 days ay aprobado na agad siya. Ang kagandahan sa online compliance, hindi ka na mapapagod pang punta ng punta sa SSS dahil sa may problema o kulang sa dokumento o impormasyon na ibinigay mo. Dito sa online ay mabilis ang chat o notification ni SSS, kaya't madalas ay mas nauna po silang maaprubahan. May mga ginawa na po tayong video tutorial, kung ano-ano ang mga dapat isubmit at kung paano ang tamang proseso sa pag-online pwede nyo po itong panoorin na tiyak makakatulong po sa inyo. Naway nakatulong po ito sa lahat ng ating mga SSS pensioners, lalo na sa mga bago pa lamang naging pensioner. Para sa mga may katanungan o hinaing sa inyong SSS pension at iba pang benepisyo, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. You can comment down the topics na pwede po nating ibahagi sa inyo para mas makatulong po tayo sa abot ng ating makakaya. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.